Tinatayang 10,000 doses ng bakuna para sa African Swine Fever ang may pagkakaloob sa Biyernes sa mga apektadong lugar sa Batangas. Para ito sa pagsisimula ng malawakang pagbabakuna sa mga itinuring na mga red zones sa nasabing lalawigan. Ayon sa Department of Agriculture, ang nasabing brand o klase ng bakuna ay ang nag-iisang aprobadong gamitin ng pamahalaan mula sa Vietnam. Libre itong ipagkakaloob sa mga poultry farmers. We said, as I said before, this is voluntary. Freedom of choice to ng ating mga magbababoy. Kung gusto nila, we will do it. Basta sa red zone sa ngayon. Kung ayaw nila, okay lang din. It's a free country, no? Hindi tayo mamimilit. Kahit na voluntaryo lamang ang pagbabakuna sa mga baboy, tiniyak naman ng Agriculture Department na may iwasan pa rin ang pagkalat ng ASF. Gagawin natin ring vaccination. Kung nandito nangyari yung babakunahan lahat ng paligid . So para ma-contain siya, yun ang tactic na suggested by our veterinarians. Bukod dito, patuloy rin ang pagsasagawa ng mga checkpoints sa ilang mga lugar kung saan iniinspeksyon ang mga kargang baboy. Bukod sa unang batch ng 10,000 doses, asahan umano sa weekend na dumating ang karagdagang 150,000 doses. Ayon kay Secretary Laurel, 600,000 ang kabuwang bilang ng doses ng bakuna sa ASF ang kaya nitong mai-roll out matapos na ma-secure ang 350 million pesos na budget para dito. Paggigit pa ni Laurel, pipilitin nitong ituloy ang rollout ng bakuna sa Biyernes sa Batangas sa kabila ng pagsasampa ng kaso sa Ombudsman laban sa ilang opisyal ng ahensya. So medyo natakot yung mga kasamahan natin sa Bureau of Animal Industry dahil dito. So I will have to replace several people na who's willing to do the job. We will try our best this Friday. Kung may madelay man, baka 1 or 2 days more. But the target is Friday. Ang nasabing posibleng pagkadelay namang ito dahil sa pagsasampa ng kaso ay ikinabahala ni AGAP Representative Nicanor Briones. Siyempre, kailangan namin mabilis na vaccination . Pag na-delay, maraming posibleng manganib na tama ng ASF. So, hopefully, pag naumpisa nila sa Friday, tuloy-tuloy na. Ayon sa pinakauling datos ng Department of Agriculture, mahigit 400 barangay na sa 15 mga rehiyon sa bansa ang naituring ng red zone o may kaso na ng ASF. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.